Hello everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jared. Today is December 28, 2020. Okay, 3 more days to go before the New Year's, mga Tabargads. So, pasensya na po muli. Hindi po tayo makakapag-live ngayong gabi. Pero po, no, mga Tabargads, huwag niyo po kakalimutan. No? This is a very recent development. Nagkaroon po ako ng mga late, mga midnight engagements. So, mga Tabargads, so, sa January, na po tayo ulit mag-uumpisa ng ating live. Okay? Ng ating pong live, ha? Pero mag-upload pa rin po tayo ng mga videos beginning today hanggang makapag-live po tayo ng mga more or less second week ng January 2021. Okay? So, huwag niyo pong kakalimutan yung mga Tabargads, no? At kung di niyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button dyan sa baba at meron po tayong katabing notification bell. Pa-click din po yung notification bell at all notifications para masabihan po kayo pag meron po kang mga bagong upload. Huwag niyo rin po kakalimutan mag-follow po sa aking mga social media portals. Meron po akong Big Kiss, Facebook, Twitter, Instagram, at minds.com. Okay? Hindi hearing eh. Nung nag-meeting ang ating administrasyon tungkol sa IATF at tungkol sa COVID-19 vaccine, meron pong nailabas na impormasyon itong ating mahal na Pangulong President Duterte. Pupunta po tayo sa ating first topic na ngayon. No? So, ito pong nangyari, no? December 27, report po ito ng PhilStar. May ilan na raw po tayong mga AFP personnel at actually pati miyembro ng gabinete na na-injection na ng vaccine. Ngayon, mga Tabargads, napakalaking issue po niyan sa mundo ng mga pawok at mga dilawan. Okay? Mamaya pa pag-usapan natin kung bakit siya napakalaking issue. No? Pero ito po muna yung sinabi sa balita. Manila, Philippines, this is December 27 report po ito ng PhilStar. So kahapon lang po ito report. Ang sabi po, many people in the Philippines, including some members of the military, have already received the Sinopharm COVID-19 vaccine. President Rodrigo Duterte said, despite, okay, ito yung pinagkakaingay ngayon ng mga dilawan at pawok. Despite regulators here having yet to approve any vaccines for use in the country. Okay? Naglabas na po ng statement ng FDA dito, ng ating Food and Drugs Administration. Ang sabi daw nila ay hindi pa raw ito dumadaan sa kanilang regulatory process o review process. Okay? So, hindi pa po ito naaprubahan ng ating FDA. At currently, wala rin po silang emergency use authorization. So, ibig sabihin po, no, hindi po ito pwedeng gamitin at all sa bansa po natin sa Pilipinas. No? Kaya po napakalaking issue po nito para sa mga dilaw at pawok. So, basahin po natin yung report ng philstar.com. Ito pong sabi. Ito ang sabi ni Presidente, no, galing daw ito sa transcript ng meeting na yon, no, galing sa palasyo. Kung mag-ano yan sa iyo, Sino Pharmaceuticals, yun nga. Sabi ko, it has passed the test sa kanila. So, pumasa ito sa testing ng China. Hindi naman yan sila kung if it is deleterious to their citizens. Ibig sabihin, hindi naman daw ito ipapa-mass injection sa lugar nila, sa China, kung ito raw ay delikado sa kanilang mga mamamayan. They would not even attempt to inject one person. Pero marami na. Totoo po yung report na yun, marami na po nai-injeksyonan nitong Sinopharm na vaccine sa China po. Sa China. At ibang parte po ng United Arab Emirates. Mamaya po pag-uusapan natin yan. At sabihin ko sa iyo, marami na ang nagpa-injection dito sa Sinopharm. Dito po ngayon nagkaroon ng problema ang mga dilaw at pawok. Yung parte na to, no, marami na nagpa-inject daw sa Pilipinas. At huwag kang tumingin sa akin kay hindi kita kilala. Huwag daw tumingin sa kanya. Kung sino man yung huwag tumingin na hindi niya kilala. Okay. Ito pang sabi, no? Sabi ng FDA, the FDA chief said the agency has not caught anyone with a vaccine in 3 raids conducted in Makati and Binondo in Manila. So, nag-raid na po ang ating FDA dahil may kumakalat nga daw pong pekeng vaccine at hindi raw kasama doon ang Sinopharm. Pero ito sabi ni President Duterte, let me tell you, many have already been injected with Sinopharm. Iyon ang sumasakit ng ulo ng iba, hindi ako. So, ibig sabihin, pati siguro si Presidente na injection na rin ng Sinopharm. Halos lahat ng sundalo natusukan na. I have to be frank and I have to tell the truth.
I will not foist a lie. Marami nang nagpatusok and lahat. Up to now, wala akong narinig except daw for the select few. Not all soldiers, hindi pa kasi policy. So, hindi pa raw policy yung pag-injection ng Sinopharm. So, hindi pa lahat ay na-injectionan nitong vaccine na to. No? Medyo nagkamali lang po ang reporting dito ng Philstar kasi sabi ng Philstar, senators have cast fear over the reported 50% effectivity rate of Sinopharm vaccine trials in Brazil. They also noted the Sinopharm vaccines are more expensive than other brands. Kasi mga tabergas, nagkamali dito ang Philstar. Bakit? Kasi hindi po Sinopharm ang merong 50% effectivity rate. Okay? Ibang produkto po yun. Sinovac po yun. Magkaiba pong kumpanya ito. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung ulat ng BBC. Okay? So sabi, as the global race to produce COVID-19 vaccine continues, China, okay, itong China, appears to have made huge strides with vaccines from two frontrunners, Sinovac and Sinopharm. Okay, so magkaiba po itong dalawang kumpanya na ito. Magkaiba rin po yung mga vaccine na ginawa nila. Okay, ito pong Sinovac, mga tabergads. Itong sa Sinovac. Yan. Ito po ay naaprubahan po sa Brazil at nag-conduct na po sila ng clinical trial sa Brazil. Ito po yung maingay, sobrang ingay last week na 50% effectivity rate lamang na ipinipilit daw ng Secretary Duque. Okay? Iba po si Sinopharm. Ito po si Sinopharm, okay? Si Sinovac po yung una. Ito po si Sinopharm. Si Sinopharm is a Chinese state-owned company developing two COVID-19 vaccines, which, like Sinovac, are also inactivated vaccines that work in a similar way. So, pareho lang po sila ng teknolohiya ni Sinovac. Pero, mga tabergads, kung na-distribute na po ito to nearly 1 million people in China under an emergency program. Ito pong si Sinopharm. At nasa phase 3 clinical trials na sila. At yun nga, na-injection na ang almost 1 million people sa China. Okay, so iniintay pa yung analysis. It is normal to wait for an analysis of phase 3 trials before ramping up a vaccine program through an emergency use. Pero unconventional daw ito. Hindi raw po ito normal. Itong ginawa po ito ng China na nagpa-injection na sila kahit wala pa yung resulta ng phase 3 trials. Okay? Hindi rin daw unusual yun. Hindi rin daw unusual, nangyayari daw talaga yun, especially pag kailangan. Kasi nga naman, kung kailangan nga naman talaga, di ba? So, ayan. So, hindi raw po ano yun. Ang nangyari, si Sinopharm po, okay, sabi po ng report na ito ng BBC News. Okay. Yung Sinovac, meron na sa Indonesia for mass vaccination campaign with another 1.8 million doses due to arrive by January. So sa China, sa Indonesia po, ang Sinovac ang kanilang kinuha. Okay? Tapos sa UAE naman, Sinopharm naman ang kanilang ginagamit. Okay? Magkaibang kumpanya po ito ha. Mali po ang report dito ni Philstar. Okay? Hindi po 50% ang effectivity rate ni Sinopharm dahil ang kanya pong effectivity rate galing po sa UAE, sabi po ng ating UAE, 86% effective in phase 3 trials that began in July. Okay, so July pa lang po, pinag-aaralan na nila itong Sinopharm. At nakita po na ito ay 86% effective. Okay? Si Pfizer-BioNTech ay nasa 95% effective. Si Moderna ay nasa 94% effective. Ito naman kay Sinopharm is as 86% effective. Ang pinakamababa po so far ay ang kay Sinovac na 50% effective lang po. No? So sa Singapore, kumuha na rin sila ng Sinopharm, Sinovac, Moderna at Pfizer-BioNTech.
Okay, so ito po yung produkto na yun, no, na in-inject sa ating kasundaluhan. Okay? Pero, ito ngayon ang pagbatikos sa kanila, no? Ito ngayon ang binabatikos sa ating administrasyon. Ang sinasabi po nila, mga Tabercats, illegal daw ito. Illegal. Ito raw ay violation ng ating Food and Drug Administration Law. Okay, tingnan po natin yung sinabi na yan. Siyempre, manggagaling yung report na yan sa ABS-CBN, di ba? Hintayin natin yung pagpasok na article ni ABS-CBN. Yan, bagal kasi. Ayan. Ang sabi po ni ABS-CBN, okay, sa report kaninang December 28, 2020, 4:16 p.m., unauthorized use of COVID-19 vaccine is illegal, sabi. FDA says after Duterte's PSG is inoculated. Okay, sabi po daw ng Food and Drug Administration, no? Pumayag daw ang ating gobyerno na sa isang illegal na proseso. Kaya ang ating administrasyon daw ay pumayag sa isang illegal na proseso ng pag-i-inject ng isang vaccine na hindi pa daw nila naaaprubahan. Okay, ito yung pinapalabas ni ABS-CBN. Okay, sabi po ni FDA through ABS-CBN, as of date, the FDA has not issued any emergency use authorization to any vaccine for COVID-19. Without the proper authorization, there is no guarantee on the safety, quality, and efficacy of said vaccine, as the same has not undergone the required technical evaluation by the FDA. So ano pong sinasabi dito ni FDA Director General Eric Domingo? Ano pong sinasabi niyan? Sabi po niya, sa ngayon daw ay wala pang inaaprobahan ang ating FDA na vaccine para sa COVID-19. Kung wala rong otoridad o walang papeles ang mga vaccine, hindi raw makakasiguro kung ito ay ligtas, dekalidad at epektibo ang vaksina ito laban sa COVID-19. So yun lang po ang sinabi niya. At sinabi din po ng Director General Eric Domingo na FDA na the agency also maintained that manufacture, importation, exportation, sale, offering of sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertisement, or sponsorship of any unauthorized vaccine remains prohibited. Okay? Illegal daw po yan. Sabi daw po ng ating Food and Drug Administration. So ito pong pinapalabas ngayon ng mga dilawan at pawok. Actually, may nakita pa nga ako kanina na interview ng isang reporter ng GMA, I forgot his name. Hindi si Howie Severino, isa pa. Yung nahulihan sa background na merong nanonood siya ng pornografiya. But anyway, I forgot the name of that guy. But that guy, ang sabi niya, illegal daw ba ang ang gusto niyang palabasin habang ini-interview niya si Secretary Harry Roque, illegal daw na kumuha nagpa-injection itong ating kasundaluhan ng vaccine. Yun yung gusto niyang palabasin sa kanyang interview, no? Unang-una po, no, bago po natin pag-usapan kung illegal po ito o hindi, alamin po muna natin kung ito po ay naaprubahan ng ating administrasyon, no? Tingnan natin. Ito ayon sa balita ng DWIZ. Okay, December 28 po ito. Okay? Malacanang itinanggi na galing kay Pangulong Duterte ang utos na pabakunahan ang mga sundalo. Okay? Alamin muna natin kung kanino nang galing yung utos. Okay? So, ang gusto kasing palabasin ng mga pawok at mga dilawan, no, lalo na si Laila de Lima, may nilabas din siyang statement na parang may anomalya daw na nangyari. Kaya nagkaroon ng injeksyonan ng Sinopharm sa ating kasundaluhan. Alamin muna natin kung kanino nang galing yung utos. So, sabi ng Malacanang, hindi raw nang galing kay Pangulong Duterte yung utos na injeksyonan ang ating mga kasundaluhan. Sabi ng Malacanang, hindi si Pangulong Duterte ang nagbigay pahintulot sa mga sundalo para magpabakuna kontra COVID-19. Kaya na po sinabi ni Secretary Roque dyan. Okay?
Dagdag ni Roque, hindi mandatory o sapilitan ang pagpapabakuna ng mga sundalo. Okay, ito yung sinabi niya kanina sa interview ng DWIZ. No? This must have been made by the soldiers. Yung desisyon na pagpapabakuna daw ay ginawa ng mga kasundaluhan natin. Okay? And probably by the commanders. Baka raw utos ito ng kanilang mga commander kasi hindi naman makakarating yan sa mga sundalo kung walang go signal ng mga commanders. And I understand naman that this is voluntary. Okay, walang sapilitan. It is not mandatory. Kung sino lang ang gusto, pwede. Hindi ko pa alam ang government action. It's a personal decision. Alam nyo ang desisyon na kung magpapabakuna o hindi is always a personal decision. Kahit ikaw ay isang sundalo, hindi mo talaga magpabakuna kahit ano pang brand ng bakuna yan, hindi ka mapipilit. So ito pong official po na stance o stand ng ating gobyerno dito na hindi po inutos yan ni Pangulong Duterte. So kung hindi po inutos si Pangulong Duterte, sino po ang nag-utos? Ang sinabi po ni ng AFP, Philippine Army Commanding General Lieutenant General Cirilito Sobejana, na may basbas ng chain of command ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapabakuna ng mga sundalo kontra COVID-19. So may nagbigay ng go signal. Okay, may nagbigay ng go signal dito. Kung sino siya, for now, hindi tumanggi na po ang Malacanang. So hindi na po Malacanang ang nagbigay ng utos. Sabi po ni Sobejana, our President is our Commander-in-Chief sa Armed Forces of the Philippines. I should say na it's from the chain of command of the Armed Forces. So, question. Meron kasing dito parang tanong na parang kailangan nating sagutin. Okay? Pero hindi po natin ito masasagot ng diretsahan kasi marami pong factors na pwedeng mag-impluwensya sa sagot dito. Sino po ang nag-utos? That's a good question to make. And it's a fair question to ask. Tumanggi na po ang Malacanang. Hindi raw si PRRD, hindi si Pangulong Duterte ang nag-utos na ineksyonan ang mga kasundaluhan natin. Ang sabi naman ni General Sobejana, nanggaling daw ito sa chain of command. Okay? Actually, hindi pa nga siya sigurado Inassume lang niya to. I should say, dapat kong sabihin na ito ay galing sa chain of command. So, bilang isang mabuting sundalo, no? Hindi niya inilalaglag kung sino ang nag-utos. Okay? Bilang isang mabuting sundalo. Pero itinanggi na po ito ng presidente. So, tiwala po tayo sa presidente. Yun na po yun. Hindi na po siya nag-utos. So, sino po ang nag-utos nito? Kuro-kuro ko lang naman to. Opinion ko lamang to, ha? Mga Tabergats. Wala pa po tayong ebidensya na magsasabi na ito ay confirmed. Okay? Kuro-kuro lang po ito. Ang aking pong kutob ay si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Bakit po? Nagsalita na po ba siya tungkol dito? Actually, hindi pa. Ang may nabasa lang akong report na iimbestigahan pa lang daw nila ito. Okay? Pero kung titingnan po natin ang sitwasyon, kanino ho ba nagre-report? Sino po ba ang Secretary of National Defense natin? Di ba si Delfin Lorenzana? Kanino ho ba nagre-report ang ating AFP pagdating sa security, national security concerns, etc., etc.? Kay Delfin Lorenzana. So, sino po ba ang nasa chain of command? Kasama po ba si Delfin Lorenzana? Yes, kasama po siya sa chain of command. So, sino po ang nag-utos? Doon na lang po natin tignan. Tumanggi na po ang ating kasundaluhan na galing sa kanila ang utos. Tumanggi na rin po ang ating Pangulo na galing sa kanya ang utos. So, put 2 and 2 together, ayun na. Kutob ko lang po iyon, mga Tabergats. Intayin po natin ang official na announcement sa kanilang pag-iimbestiga. Pero, illegal ho ba ito?
illegal ho ba na piliin ng ating mga kasunduluhan na magpa-iniksyon ng Sinopharm? Also, sino po ba ang na-iniksyonan ng Sinopharm? Tingnan po natin. Ang na-iniksyonan po, mga Tabergads, hindi po ang ating buong kasundaluhan. Ang na-injectionan po ay ang security, ang PSG, ang Presidential Security Group. Okay? Sila po ang na-iniksyonan ng paunang vaccine sa COVID-19. Okay? Okay, sabi po ni Chief Colonel Jesus Durante III, with the current pandemic, the PSG needs to ensure that they are not themselves threat to the President's health and safety. Okay, dahil sa pandemic, gusto rin makasiguro ng ating PSG na sila mismo ay hindi banta sa buhay at kalusugan ng Pangulo. As such, the PSG administered COVID-19 vaccine to its personnel, performing close-in security operations to the President, Durante said in a statement. Okay? Ang atin pong PSG ay kasama po parte ng ating Armed Forces of the Philippines. So baka ito po yung sinasabi ni Pangulong Duterte na miyembro ng ating kasundaluhan na na-iniksyonan na ng vaccine. Okay? Sabi po ni Delphine Lorenzana, PSG lamang daw ang na-iniksyonan ng COVID-19 vaccine. Kasi, ito pong PSG unit ay kabilang sa Armed Forces of the Philippines na naatasan na magbantay sa ating presidente. So ito po ay isang paglilinaw doon sa sinabi ni President Duterte na sa paligid niya na meron na na-iniksyonan sa Pilipinas ng COVID-19 vaccine. Okay. Ngayon, paano na ipasok to? Wala pa pong sinasabi ang ating administrasyon. Wala pa pong clarification tungkol dyan. Paano na ipasok? Paano na iniksyonan? Sino ang nag-iniksyon? Pero, illegal ba ito? Illegal ba itong sinasabing ito ng mga dilaw na ang pag-iniksyon daw, okay? Ang sinabi po kasi ng ang paikot po dito, ang baliw-balita po dito at ng mga dilaw ay illegal daw ito. Okay? Illegal distribution is punishable under the law. Okay? Ito yung sinasabi ng ating dilaw-dilawan dito. At mga pa-woke sa Twitter. Okay. Illegal ba ito? Tingnan din po natin in the same article. Sabi po ni Secretary Roque, getting inoculated, okay, pag ang ineksyon po ng vaccine na walang approval ng Food and Drug Administration of the Philippines ay hindi, okay, malinaw po yan, hindi violation ng Republic Act 9711 or FDA Act of 2009. Okay? Ang sabi po, hindi po ipinagbabawal ng batas ang magpaturok ng hindi rehistrado. Ang bawal po yung distribution at yung pagbebenta. So ito naman po ay itinurok ng mga sundalong pumayag. So una po, hindi po ito ibinenta ng pangmalakihan. Wala akong distribution channels dito. Hindi po ito ibinenta sa mga mercury drugs, sa mga ospital, sa mga clinic. Okay, so wala po itong pangmalakihang distribution. Okay, number 1. Number 2 po, hindi rin po ito ibinenta. Pwede pong ito ay donasyon galing sa China papunta sa Pilipinas. At sinabi po ng sinabi po na kung sino man ang nagbigay, injection na ang gabinete at ang ating PSG. Hindi po natin alam kasi wala pa pong wala pa pong kwento dito Pero ang pinaka-importante po doon, ang pinaka-importante pong sagutin dito ay illegal ba siya? Ang sagot po diyan ay hindi. Okay? Ang Republic Act 9711, ang konteksto po nito, according dito po sa sinabi ni Secretary Duque,
ni Secretary Roque ay nasa konteksto lamang ng pagbebenta. Okay? Republic Act 9711 states that the manufacturer sa konteksto po ng pagbebenta, yung paggawa dahil gusto mo ibenta, pag-i-import dahil gusto mo ibenta, exportation dahil gusto mong ibenta, yung actual mismo na pagbebenta, yung sale, offering for sale, okay? Kumuha ka ng tao para magbenta, pinadaan mo sa mga medrep mo, ayan, offering for sale. Distribution sa konteksto ng pagbebenta, yung wide-scale distribution na sinasabi ko po kanina. Transfer sa konteksto po ng pagbebenta, non-consumer use, ibig sabihin, paggamit po nito sa pamamagitan ng ang mga sample, ayan, non-consumer use. Promotion, paggawa po ng mga commercial, advertising, or sponsorship of health products without proper authorization is prohibited. Ito pong buong konteksto po na ito ng Republic Act 9711 ay nasa konteksto po yan ng pagbebenta. Okay? Hindi po yan sa konteksto ng voluntary kang nagsabi na, oh, sige po, papaturok ako. Basta po libre. Okay? Or hindi rin po yan kasama dyan ng konteksto na libre pong ibinigay sa atin yung mga gamot po na yun. Kaya nga, kasi po mga Tabargads, kaya nga po nag-reply dito si Senator Tito Soto, si Tito Sen. Sabi niya, there's nothing wrong with military men getting unapproved vaccines. Ano pong sabi ni Tito Sen dito? I don't think there's anything wrong about that. There is no law that says you cannot take any medicine or vaccine that has not approved. Okay? Wala rong batas na nagsasabing hindi ka pwedeng uminom ng mga gamot, okay, na hindi aprobado ng Food and Drugs Administration. Kasi kung tutuusin mga Tabargads, kung ang pagbabasihan natin ng Food and Drug Administration na rehistro, maraming pong produkto mawawala dyan sa merkado. Naalala niyo po si Rino, nawala siya sa merkado for a time. Nalagay siya sa listahan na wag bilhin. Si Rino. Bakit? Kasi po nag-expire ang kanyang Food and Drug Administration registration. Pero ano pong ginawa natin lahat? Nag-hoard tayo ng Reno. Nag-hoard tayo ng Reno para hindi tayo maubusan. At inayos po ng Reno ang kanilang papeles. May namatay po ba? Wala. May nakulong po ba? Wala. Kasi po hindi po siya krimen. Okay? If that thinking is correct, sabi po ni Tito Sen, you will have to prosecute all those who administer herbal medicines and other types of medicines not FDA approved. But then again, what law did they violate? I cannot think of one. Yun po ang sinabi ni Tito Sen. Yung mga iniinom natin dyan ng mga herbal supplements, okay, karamihan po dyan wala pang FDA approval. Okay, marami po dyan na walang FDA approval na binibenta po sa ating merkado. For example po, yung Glutadrips. Okay, yung Glutadrips po mga Tabargads. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng kung ano ang Glutadrips, alakayan ko lang para makita nyo. Ayan. Ito po ay isang paraan ng pampaputi. Yung Glutadrip. Kaya po siya tinawag na drip kasi ito po ay sesweruhan kayo dito. No? Sesweruhan kayo tapos merong isang bag ng gluta at yun po ay nagdi-drip. Okay, yun po ay pumapatak doon sa maliit na container tapos dumediretso po yun sa ugat-ugat natin dito. No? Diretso po yun sa ugat. Glutadrip po yun tawag doon. Meron pong sinabi ang FDA tungkol dito. Ano pong sinabi? Protected daw yung yung content. Ito pong sinabi, none of the systemic glutathione containing products around the world have been approved for skin whitening. Ito mga Tabargads, pakinggan nyo to. The Philippine Food and Drug Administration, FDA, has approved. Approved naman pala, coach. Bakit ganyan? Akala ko ba sinasabi mo hindi pwede ang Glutadrip? Wait lang. Has approved oral glutathione products as nutritional supplements only. Oral lang. Yung tabletas na iniinom, yan, sige, pwede.
Yun ang rehistro ng glutathione na pampaputi. Okay. Saan siya bawal? Ito po, sinulat din ng ating FDA. Injectable, intravenous, or IV, or tinatawag nilang drips, of glutathione has only been approved as a drug to protect cancer patients from nerve side effects of platinum-based chemotherapy. Okay? So, ito pong glutathione IV or intravenous or yung nakaswero ay hindi po rehistrado sa Food and Drug Administration. Di ba po? Yun din ang sinasabi nila ng mga dilawan. Illegal yun. Dapat hindi ginagawa. Bakit ginagawa? Na-feature pa nga sa preview magazine ito sa Pilipinas. We tried a beauty drip for better skin and this is what happened. Ayan po, nakaswero siya. Ayan. Ito yung, hindi pa nakita yung bag. Ayan. IV drip. Sinong gumawa? Si IV Clinic. The IV Clinic. Iba-iba pang presyo yan, no? Merong 8,000, may 10,000, may 6,000, may 10,000. Iba-iba pa yan. Hinuhuli ba itong mga to? Hindi. Pero, rehistrado po ba sa FDA yung kanilang ginagawa? Na ang kanilang IV drip ay ginagamit pang cosmetic? Ang sabi po ng Philippine Dermatological Association ay hindi raw ito pwedeng gawin. Pero, ginagawa. Ayan, no? Hinuhuli ba sila Doc IV? Hindi. Hindi naman sila hinuli. Paano pa to? Paano pa si Doktora Bello niyan? Kasi isa sa mga produktong ibinebenta ni Doktora Bello ay IV glutathione, intravenous glutathione. Ang sabi po ng Philippine Dermatological Association o Society, okay? Hindi raw po ito, ang prosesong ito ay hindi aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Sabi po ni ABS-CBN, illegal daw. So masama daw ang ginagawa ng ating administrasyon. Kung illegal, bakit pwede itong si Doktora IB? Bakit pwede si Doktora Bello na gumawa ng mga mag-inject, swero pa nga mag-inject ng mga IV glutathione kung hindi naman ito pinapayagan ng FDA. Kaya nga po yung sinabi ni Tito Sen, makes sense. Makes sense po yun. At dinagdag pa po niya, I don't think the government paid for those vaccines they used. I'm sure they were given and administered for free. Kung donation, umangal sila sa donor, bakit yun ang gusto nilang inuna? Kasi mga tabergals, no, may mga, syempre, nabara sila. Dahil unang-una, hindi naman daw illegal. Sabi ni Attorney Harry Roque, hindi naman illegal. Okay? Pangalawa, donated daw. Sino ba naman papalag? Kung gusto nilang unahin ng kasundaluhan, ba't ka papalag? Ba't ka papalag sa nag-donate? Diba? Meron po kasing issue na pinapalaki ng mga dilawan, no? Mga dilaw-dilawan dyan. Ang issue ngayon ay hindi na kung illegal siya o hindi. Ang issue ngayon ay bakit inuna ang mga sundalo. Hindi talaga kayo maubusan ng dahilan, no? Yung mga dilaw talaga. Hindi talaga kayo maubusan ng dahilan. Hangga't may dahilan, may paraan, sabi nga nila. Hindi, kung ayaw, may dahilan. Yun ang sinasabi. Sabi ng The Filipino Nurses United, di ko alam kung anong grupo ito. Ngayon ko lang narinig to. Pasensya na. On Monday, expressed disappointment over reports that members of the Presidential Security Group, or PSG, were vaccinated already against COVID-19. Parang inapi naman nila yung health workers. Yun ang sabi ng grupong ito. Parang inapi naman nila yung health workers. Grabe naman kayo, ABS. Bakit nyo naman pinapamuka
na hindi inasikaso yung mga health workers natin. Talagang pinakita nila na hindi priority. Aside from that, yung mga benefits na hindi pa natatanggap. Okay? Unahin naman sana yung mga health workers. Nakaka-disappoint, nakakagalit. Ito ang sabi ng the Filipino Nurses United. Okay, hindi ko alam kung anong grupo tong the Filipino Nurses United. No? So, we should benefit from the billions of funds allotted for COVID-19, she said in Filipino, and hopefully the government will explain themselves because they owe it to us. Ayun ang sinabi ng the Filipino Nurses United sa pamamagitan ng ABS-CBN. Siyempre, ipapakita dito ng ABS-CBN na napakasama ng ating administrasyon, di ba? Yun ang gusto nila ipakita. Pero sinigundahan pa yan ni Kiko Panggigilan. Palakasan na ba? Sabi ni Pangilinan. No? Pangilinan asks amid inoculation of soldiers, cabinet members, sabi. Akala ko ba mga medical frontliners at yung mga seniors at mas nasa peligrong kalagayan ng kalusugan ang uunahin? Dahil hindi maliwanag ang plano sa vaccine rollout, lumalabas na nagkakanya-kanya ang mga nasa administrasyon sa pagbakuna at nag-uunahan pa bago pa man maaprubahan ng FDA ang paggamit ng mga bakuna na ito sa bansa. Palakasan na ba at kung sino ang may malakas na kapit sa mga nakaupo ang basehan ng vaccination program ng gobyerno? Ito lang ang tanong ko dito, Kiko Panggigilan. Isusugal mo ba na magkaroon ng mass inoculation ito? Kiko Panggigilan, konting utak naman. Alam ko nagpasko, kaya medyo nakapahinga pa yung utak mo. Pero, hindi lang Pasko eh. Ano na to eh, parang bisyo na to. Okay, Kiko Panggigilan. Kiko Panggigilan, isusugal mo ba na injectionan ang lahat ng ating frontliners? Isusugal mo ba na injectionan ang mga senior citizen? Sa isang gamot na alam naman nating lahat ay hindi pa naikitaan ng resulta maliban sa 86% na nai-report nito sa UAE. Susugal mo ba yon? Mabuti na nga nauna yung kasundaluhan natin eh. Kasi ibig sabihin, sumugal sila ng buhay nila. Ulit! Sinugal uli nila ang buhay nila para sa nakararami. Hindi lang nila pisikal na hinaharap ang mga bala, ang mga kanyon, at iba pang banta sa kanilang buhay. Hindi lang pisikal ang kanilang pagharap sa ito. Pati virus ngayon, hinaharap na nila. Unahin na nila ang kanilang sarili kaysa mai-injection to sa buong sasambayanan, tapos lahat tayo mahirapan. Kaya nga tama yung sinabi ni ni Durante. Sabi ni Durante, we are in a state of war, a war against COVID-19. War compels us to survive as what we are now doing in this pandemic. As such, PSG exploits all means in order to deliver its mandate as what is highly expected of them by the Filipino people. Tagapagtanggol natin itong ating kasundaluhan, Kiko Panggigilan. Tagapagtanggol natin sila. Yan po ang mandato nila. Hindi ito favoritism, hindi rin ito palakasan. PSG, sasabihin mong palakasan? Kung gusto talaga nyo ng palakasan, bakit hindi kayo mauna? O nainggit lang kayo kasi hindi kayo nauna? Yun yung lumalabas dito, Kiko Panggigilan. Nainggit ka lang kasi hindi ka nauna. Hindi ka kabilang dun sa mga quote-unquote iniisip mong VIP. When in reality, hindi po ito treatment ng isang VIP. Ako nga, ayoko magpa-injection eh. Kasi hindi pa ako sigurado sa epekto ng gamot.
may mga medical akong kondisyon na kailangan ko muna i-consider. Kailangan ko i-considera bago ako magpa-injection yan. Kahit anong vaccine na yan. Buti nga sinugal na ng ating kasundaluhan ang kanilang buhay ng ganyan-ganyan. Hindi mo man lang yun ma-appreciate. Naisip nyo ba yan nung panahon ng Dengbaksya? Maibalik ko lang rewind lang tayo ng bahagya. 2015. Rewind lang tayo. Yung mga issue nyo, mga dilawan kayo, mga pawo kayo, mga issue nyo tungkol sa FDA, mga issue nyo tungkol sa kung ano-ano pa. Naisip nyo ba yan nung panahon ng Dengbaksya? Kasi hindi Imagine, December 1, 2015, nakipag-meeting ang Aquino at Angarin sa mga opisyal ng Sanofi. Okay, December 1. After 9 days, may proposal na sa budget kung ilan ang bibilhin ng Dengbaksya, 3 million doses ng Dengbaksya. After ilang days to? 12 days. Kung sabihin natin 11, after 11 days o 12 days, meron ng marketing approval ang Dengbaksya. Napakabilis. Napakabilis. At nagkaroon na siya ng FDA approval. Ganun kabilis talaga. 12 days. On the 12th day of Christmas, meron ng FDA administration na FDA na approval ang Dengbaksya. December 28, nabigyan na ng exemption sa Philippine National Formulary. Ibig sabihin, hindi na kailangan ito pag-aralan ng Philippine National Formulary. December 29, naglabas na ng 3.5 billion pambili ng Dengbaksya. January 21, wala pang isang buwan, meron na tayong 3 billion pesos na pinambili ng Dengbaksya nang walang approval ng FEC. Walang approval yan ng FEC. Tapos nagka-injeksyonan na. Nagka-injeksyonan, tapos after 1 year, 2016 to 2017, sinabi ng Sanofi na hindi pwedeng i-inject to sa mga hindi pa nagkakaroon ng dengue. Na-i-injection na. Ilan na na-injectionan? Parang nasa 100,000 children Tapos ngayon, ilan na namatay? 160. Isa doon, pamangkin ni PAO Chief Persida Acosta. Recently lang. Ngayon lang. 160 children na ang patay. Dahil minadali ang proseso ng Dengbaksya. Tapos nagrereklamo kayo, Kiko Panggigilan, nagrereklamo kayo, Laila de Lima, nagrereklamo kayo mga dilawan at pawok sa Twitter dahil nauna ang ating kasunduluhan. Gayong pinoprotektahan lang naman nila tayo. Kung kayo ang unahin, sige nga, papa-injection kayo. Problema sa inyo, puro kayo kuda Puro kayo reklamo, wala naman kayo nako-contribute na matino sa usapan. Susunod, kayong mga dilawan at pawok ng Twitter world at Twitter universe. Twitterverse. Dilawan at pawok ng Twitterverse. Susunod, bago kayo magsalita, if you want to hold this government accountable to the crimes, quote-unquote, to the crimes of this administration, hold everyone to the same standard. Habulin nyo rin si Garin. Habulin nyo si Pinoy. Habulin nyo rin si Duque. Kasi kasalanan din ni Duque yung Dengbaksya. Habulin nyo silang lahat. Hindi yung selective kayo. Ang papansinin nyo lang, yung kamalian ng current administration. Hindi nyo man lang ni-research na hindi pala siya illegal. Hindi nyo man lang ni-research na baka donated ito. Di walang ginastos ang gobyerno. Asan ang anomalya kung walang ginastos? Si Leni Robredo nga, dami-daming kinukuha donation, hindi niya pinapansin. Sino pinamimigyan niya? Kung sinong gusto niya. Pinansin niyo ba? Hindi. Siyempre kasi, ganun talaga.
tanggap namin yun. Pero kayo, tanggapin nyo rin. Matuto rin kayong tumanggap na marami kayong kabalbalan sa inyong partido. So mga Tabergats, maraming pong salamat sa panonood po ng aking video for today. Huwag niyo pong kakalimutan na mga Tabergats, mag-upload lang po muna tayo ng ating videos. Wala po muna tayong live. Simula po today, December 28, hanggang January. Tingnan ko na nga yung date. Hanggang January 8, 2020. So mga 2 weeks din, wala tayong live. Babalik po tayo ng live, mga Tabergats, sa January 11. Okay, January 11 po ang pagbalik po natin ng live. Sa ngayon po mga Tabergats, tayo po muna ay mag-upload ng at least mga 2 videos per day siguro. 2 videos, mga 1 to 2 videos per day. Para lang po updated pa rin tayo sa balita ng gaganap po sa ating bansa. Pero excited po ako sa January 11 mga Tabergats dahil meron po tayong mga konting pagbabagong magaganap. Sana po mga Tabergats ay nandyan pa rin po kayo. Sumusuporta po sa atin pong YouTube live. Okay? So mga Tabergats, God bless you. Sa mga kaibigan po nating OFWs, God bless your work for today. Sa mga kaibigan po natin sa Pilipinas, God bless your rest. Good morning, good afternoon, good night, and hashtag YellowFree2022 at hashtag MySentidoComon po. Pag share nyo po yung aking videos, huwag nyo po kakalimutan mga Tabergats, pakishare po yung ating videos para mas maraming po makapanood po sa atin. At yan po ang pinakamalaking suporta na maibibigay nyo po sa akin, mga Tabergats. God bless you. I'll see you on January 11, 2021 sa atin pong next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you on January. Bye.